Ito, ano ba ito? Ano ba nangyayari kay Vice President Sara Duterte? May peklat sa liig, may nakapulupot na naman sa kanang kamay niya. Dati meron ding ano yan sa kaliwa eh. Nagtatanong lang, wala naman personal lang po ito dahil kasi siya ay Vice President eh. Anong nangyayari sa Vice President? Bakit ganyan? Ito ba ay may problema sa kalusugan? Ano ba ang problema nito? Bakit po ganyan? Ayan o, yung iisong niya doon sa peklat niya doon sa kanyang liig na medyo mahaba. Hindi pa ho yan nasasagot until now kung ano yan. Bakit siya nagkaroon ng ganyan? Tapos noong nakaraang ano, sa bandang kanan, yan meron ding, kung saan man may parting hiwa rin. Ito meron naman sa kanan na may, ano yan, nabali ba yan? May sugat ba yan? Kung ano yan. Alam niyo kasi, baka sabihin niyo personal, pero ang kalusugan po kasi ng mga matataas na opisyalis ng ating pamahalaan ay napakahalagang malaman natin. Malaman ng taong bayan. Kasi kung yung pangalawang pangulo na merong 300 o mahigit pa ng mga bodyguard 24/7 na nagbabantay sa kanya at pinapasweldo ng lahat ng Pilipino para sa kanyang kaligtasan, pero bakit siya ay nakakaroon physically ng ganyang klaseng damage? Kung sino ang gumawa nito, ibang taong gumawa nito, may pananagutan yan. Kung ang gumawa nito ay sarili niya, sarili mismo niya, abay dapat malaman ng taong bayan kung ano yun. Kasi hindi normal. Kung totoo na siya rin ang gumagawa ng paglalagay ng sugat sa kanyang katawan o kung ano mang meron, abay hindi po normal yun. Dapat malaman. Alam niyo bakit? Sa ayaw at sa gusto niyo, ang pangalawang pangulo sa ilalim ng saligang batas ang siyang uupo at maghahawak ng pagiging pangulo ng bansa in case na magkaroon ng hindi inaasahang problema ang nakaupong pangulo. Halimbawa lang ito. Nagkaroon ng malaking aksidente sa ating pangulo. Nagkaroon ng malaking problema sa kanyang kalusugan o anumang problemang maaaring makaapekto sa kanyang panungkulan bilang pangulo, aba, yan po'y ground para siya ay mawala sa posisyon. At ang magte-take over at hahawak ng panguluhan ay ang pangalawang pangulo ng bansa sa ilalim po ng ating batas. Kaya napakahalaga na healthy ang pangulo, healthy ang vice president. Baka sabihin nyo, anong pakialam mo Mike Abe, ay vice president lang naman yan. Kahit anong gawin niya sa sarili, wala tayong pakialam dyan. Abay, hindi po ganun ang katwiran. Kung naintindihan ninyo ang sistema ng gobyerno, kahit ayaw nyo kay Sara, kahit ayaw nyo sa mga Duterte, dahil yan ay Vice President, yan ang magte-take over. Maghahawak ng ating bansa pag hindi na kaya ni Pangulong Marcos o anumang naging problemang politikal o personal na hindi niya kayang pamunuan ng ating bansa. Ang pangalawang Pangulo magte-take over. Kaya mahalaga, healthy. Magandang kalusugan, magandang kaisipan, normal ang lahat. At merong sapat na kaalaman ang pangalawang Pangulo. Yun po yun. Kung yung pinakikita ko sa inyo na parang laging nakakasugat ang kanyang katawan, liig, napakaseryoso ng liig, ba't ang laki ng peklat doon sa liig? Bakit nangyari yung gano'n? Ano yun? At itong kanyang kamay, parang may tali ba ito o kung ano man ito? Di ba? Hindi naman ho yan intriga eh. Kailangan lang maliwanagan. Di ba? Ayan o, hindi naman ho fake yan eh. O yan o, drama ba ito? Alam nga naman sinadya yan, paawa. Alam naman drama yan, kahit na walang sugat, ginanyan. Ay halata mong yung microphone, may hawak yung kaliwa na may hawak ng microphone. Kasi nga, may problema yung kanan. Ay yung nasa liig pa. So, di ba? Siguro, Sara Duterte, kung gusto mong hindi pagdudahan ang iyong pisikal na kaanyuan at kakayanan at kalusugan, abay, ihayag mo, ano bang nangyayari sa'yo? Ano ba yung meron sa katawan mo? Di bali yung mga tato na nakikita natin sa binti mo, okay yan, tato lang yan eh. Kahit sino may tato. Although hindi bagay sa mataas na posisyon sa pamahalaan, may tato. O kahit na anong klaseng gupit pa yan. Kasi ang pangalawang pangulo, sensitibong posisyon. Kahit walang trabaho yan ngayon, pero sa ilalim ng saligang batas, sinuulit ko, ayan ay anytime. Pwede magkaroon ng malaking responsibilidad at kapangyarihan sa gobyerno. Dahil sa ating saligang batas, siya talaga ang pwedeng ipalit. In case na magkaroon ng problema, inuulit ko.
So yun po yun. Huwag niyong isipin mga Duterte supporters na pinipersonal ko. Hindi ito maaari sabihin yung personal, pero kung inyong naintindihan, kung bukas ang inyong kaisipan, hindi kayo dapat magalit. Kasi lehitimong issue ito. Lehitimo na dapat malaman ng taong bayan ang tunay na kalusugan ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo. Di ba mga senador, cabinet secretary at iba pang posisyon, parang okay lang eh. Hindi gaano malaking impact niya pag may problema pang kalusugan at seguridad. Pero ang Pangulo at pangalawang Pangulo, napakahalaga niya. Lalo na itong inyong Vice President na ang piling nyo, gusto nyong ipalit na kaagad kay Pangulong Marcos. Eh yung ating Pangulo, wala namang hiwa-hiwa sa liig, wala naman sa kamay, wala kung ano. Eh pero itong gusto nyong ipalit, bakit nakakaroon ng hiwa sa liig? At saka sa kamay may ganyan, nabalian ba yan? May hiwa ba yan? Ano ba yan? At kung yan ay ginagawa ng ibang tao, malaki ang pananagutan ng 300 mahigit na security. Bakit hindi nila babantayan ng pangalawang Pangulo? Kung ang ibang tao may kagagawan, kahit kamag-anak pa, bawal yon. Ano man ang magiging galos o sugat o anumang kalagayang pangkalusugan ng binabantayan ninyong pangalawang Pangulo, ang mga security nito ay may pananagutan pagka yun ay nangyayari. Ibig sabihin, hindi nyo kayang bigyan ng proteksyon ang elected Vice President. Abay, sayang naman ng pasweldo ng mahigit na 300 hanggang 400 na security ni Sara Duterte 24/7, 7 days a week kung saan siya nagpupunta. Kung nagagalusan at nasasaktan. Yun, napakasensitive nun. Eh di lalo na kung sinadya ng kanyang sarili, nasugatan ang sarili. Hindi normal yan. Unulitin ko, may problema sa kaisipan pagka gano'n. Yun lang yan. Hindi ko sinasabing may positive na yung may problema siya sa kaisipan. Sinasabi ko lang, kung naintindihan nyo, kasi kung hihiwain mo yung sarili mo, sasaktan mo yung sarili, normal ba yon? At pag ginawa ng ibang tao, hindi rin normal yon. Yan. Maging bukas ang kaisipan. Huwag bio-bio. Kasi kakaunti yan. Kayo-kayo lang yon. Maraming matatalinong Pilipino. At itong aking sinasabi, naniniwala ako at paninindigan ko, ito ay lehitimong issue, lehitimong tanong at lehitimong isyong dapat malaman ng taong bayan kung gaano kahalaga ang seguridad at kalusugan ng matataas na opisyalis ng ating pamahalaan. Lalo na po ang Pangulo at pangalawang Pangulo. Yun po yun. Okay? So please like at pakishare niyo ang mga video ito para madagdagan ng kaalaman nating lahat, kayo na aking mga followers, subscriber, viewers worldwide, hindi lang dito sa Pilipinas, at mga Pilipino na nagkaka-interest po na subaybayan ang pisikal na galawan, politikal at personal na mga isyu at kalusugan ng ating mga opisyalis ng gobyerno. Yun po yun. Walang ibang layunin. Okay? Issue lang. Magpakatalino para maintindihan kung ano ang tanong at ano ang topic at ano rin ang katotohanan. Okay? Diba? Advance Happy New Year po sa inyo, lalo na sa matatalinong Pilipino. Please like and share. Kung hindi pa, subscribe dito po sa MA Pinoy TV.